naman ang ibig sabihin nun, eh, hindi ka na pwedeng humanga na gusto mong gayahin, o hindi ka na pwedeng humanga kasi nagagalingan ka. Hindi ganun. Pero yung sambahin, para sa Diyos lang yun. Kesa humahanga ka na mahalos sambahin mo na, ba't di mo na lang gayahin? Baka kaya mo pang higitan. Tapos susunod nun, yung kung ano man yung meron siya, baka sakaling kaya mo pang higitan. Ano masasabi mo sa mga artistang halos sambahin na ng mga Minimay ko sa isip ko yung konsepto. So, in one point, iniidolo. Ano ba dahilan ng iniidolo? Yung iniidolo ba, ibig sabihin ay sinasamba? O ang ibig sabihin ng iniidolo ay gustong gayahin? O nagagalingan lang? O humahanga lang? Multiple factors yan eh. Tapos ang sinasabi, halos sambahin. Ang pagsamba para sa Diyos lang. Hindi para sa mga tao. Hindi rin para sa mga larawan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kawangis ang anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa langit na lupa. Huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran. Sapagkat ako, Panginoon mong Diyos, sa mga panibughuing Diyos. So, huwag kang gagawa ng larawan, tapos isambahin. Wag. Kasi seloso. Hindi naman na ibig sabihin nun, na hindi ka na pwedeng humanga na gusto mong gayahin, o hindi ka na pwedeng humanga kasi nagagalingan ka. Hindi ganun. Pero yung sambahin, para sa Diyos lang yun. Kesa humahanga ka na mahalos sambahin mo na, ba't di mo na lang gayahin? Baka kaya mo pang higitan. Tapos susunod nun, yung kung ano man yung meron siya, baka sakaling. Okay, so yun nga mga dre. So, ito na naman isang part na naman ng content natin na to. So, which is, etong side mirror na to is in some kind of a continuation lang naman doon sa pagkabit natin. Pero this time, hindi na natin siya ikakabit mismo sa RFI. Gawa nga ng hindi siya nga siya nagkasya at hindi ko lang na-cover masyado yung, hindi ko lang na-cover yung video na yon. So, sa pagkakataong to, susubukan natin siya mismo sa ibang motor. So, ano nga ba yung motor na napili natin? So, yung motor na napili natin ngayon is yung itong Honda Beat Street natin. So, yung Honda Beat Street na to is usually ginagamit lang for daily use dito sa loob ng village namin. Then, also, ang pinaka-original talaga na may-ari nito is yung father ko. Kasi sa kanya nakapangalan tong motor. So, yun nga. So, bali sa video na to ngayon, ito yung pinakalalagyan natin ngayon ng side mirror na Seiko na galing dun mismo sa Bon Moto Shop in Mica Store. So, yun nga. Base ka, bakit nga ba ito yung napili nating motor? So, sa pagkakataon kasi na to, napansin ko kasi na ito may malaking butas na siya dito. So, which is, nung tinry ko siya one time, nagkasya yung tornilyo na para dun mismo sa side mirrors niya. So, ang magiging problema lang natin nito, magiging problema lang dito is tong paano isasalpak itong actual na ano niya, na switch para dun sa auxiliary light, which is ito nga. Hindi ko pa siya ma-open. Dito siya sa baba, yan, auxiliary light yan. Tapos ito yung pinaka-switch niya, naka-domino switch yan. Tapos paano ang problema lang dito is kung paano ko sasalpak yung actual na switch na to gamit yung side mirror. Pero by the way, may solusyon tayo dyan. Lagi naman tayo may solusyon para ikabit ang lahat ng mga bagay-bagay na to. So yun, simulan na muna natin. Okay, so ayun na nga no. So sinimulan nga natin baklasin or ilabas sa karton itong Seiko, itong actual na side mirrors. Then ito mismo yung actual na itsura niya. So kung napapansin nyo, medyo may mga guwit-guwit lang siya due to, yun nga, ano lang naman, konting damages lang naman yan. Pero hindi ko naman masyadong minamind on. At least ano pa rin, maganda pa rin naman ang quality nito kahit paano. And at the same time, hindi naman siya nakaka-apekto mismo sa magiging itsura ng motor. So sa pagkakataong to, ito ang kulay niya, silver. May pagka-gloss. Tapos, ito yung tornilyo niya. So, dito natin mamaya isasalpak yung switch nung auxiliary light. So, panoorin nyo mamaya kung paano ko gagawin. Tapos, meron siyang rubber cover para dito mismo sa tornilyo. Para at least, pagka naisalpak na natin, may cover siya. May iwasan niya ngayon na kalawangin or magkaroon ng mga stings. So, usually, pwede magkaroon ng maka-apekto dun sa pagtanggal if ever na kung hindi akong ano rin nanaisin man natanggalin itong side mirror na to. Pero tingin ko naman hindi naman kasi ano naman hindi naman siya totally madadamage, saka maingat naman din yung mismo yung gagamit ng motor na to. So yun nga no.
Okay? So bale meron na tayo ditong dito na yung side mirror natin. Ayan yung dalawa. Tapos meron na tayo ditong 14mm na size ng wrench. So ang gagawin na lang natin is isasalpak to mismong side mirrors na to dun mismo sa Honda Beat. So yun lang muna. Then yan. Sige, umpisa na tayo. So yung dito banda sa may right side, ayan na, ikabit na siya ng matino. So kung kanina yung Segway na yung pagkakakabit ko, medyo hindi siya umaabot sa ganitong portion dito, natungkol na po siya ng paraan. So ang ine-next natin itong part na to, which is ito yung mahirap-hirap, pero sige subukan natin gawa ng paraan to. So yun. Medyo madali-dali na to kasi ito nasa ibabaw lang, pero ito ang tanong, paano natin ikakabit yan nang hindi naaapektuhan yung yung pagkakakabit mismo nung switch. So may paraan tayo dyan. Ngayon gagawin natin same method lang din nung katulad yung ginawa dito sa switch. So kung nakaraan, story yung ginamit natin this time. Ito naman magiging dependent naman sa dito sa pero tingnan natin, sukatan naman natin. Tingnan natin. Uy, pareho siya oh. So kaya to. Ngayon ito na ang moment of the truth. So subukan na natin gawin yung katulad ng ginawa kanina. So itong original na lock nya, yan ang magiging mismong ano natin, lock natin dito sa taas. Tapos ito yung magiging ikita natin dun sa mismo side mirror. Pero ang magiging tendency kasi nito, pwedeng hindi maging pantay yung side mirror natin dun sa left, sa right side kumpara dito sa left side. Pero sige, try muna natin gawin bago tayo mag-speculate. Okay, so medyo wide natin ng konti.
Ang i-check muna natin is kung nag-work yung auxiliary niya. Ayan. So working naman. Try natin i-switch off. High beam tayo. Then low beam. Yan. So bali-baliktad kasi to eh. Kaya ganun ang switching ko. So yun. Pero kung titingnan natin, wait lang. Yan. So yun. Halos medyo mas mataas nga lang ng konti, pero halos wala naman din konti na naman ang pagbuhat na pinag. Pero by the way, all good na. So yun. So successful natin na ilagay yung seko sa on the beat natin. So yun. So meron na siyang side mirrors ngayon, so wala nang problema na maglingat-lingat. At saka si Papa pagdating ng nagda-drive kami kasi nakikita na namin yung paligid namin, lalo na sa likod. So yun nga, no. So off naman siya tingnan at maganda siya, bumabagay siya dito mismo sa magmukha siyang formado, lalo na sa malayo at malapit siya. So siguro magkaroon na ng konting modification pero hindi ko muna masyadong over up kasi may mga ilang pang mga maintenance na kailangan dito, and at the same time meron pa tayong mga kailangan ayusin pa ng mga bagay-bagay. So may mga ilang muna ako mapupukusan ngayon gawa ng ayun nga, may mga nakasetup tayo mga bagong project ngayon, hindi sa bikes, hindi sa work. So yun na muna yung focus natin. So yun yan, dispatch naman na natin ito, sabi muna natin baka sakaling magamit. At hanggang doon na lang muna naman mga dress. Salamat and have a great day ahead. Thank you and goodbye. Out. Okay, sa inyo mga dre, magandang hapon. So tara naman ang inyong lingkod job. So bigyan na natin ng konting review tong motor na to sa ngayon. So yung motor na re-review natin ngayon is RFI 175 ni Rusi, and at the same time isa sa mga kasama sa Maxi Smooth category.